Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, so atin ang ibigay ngayon sa ating tanungan. Mangunguna sa tatanong ngayong gabi itong si Brother wait lang ha, Roel Sabanal. Roel Sabanal, good evening sa iyo, bro. Hello bro, mga kapuntos, mapagpalang gabi sa lahat ng sumusubaybay sa punto por punto worldwide. May gabi istanan. Bro, tatlong tanong bro. Bro, kanang Usias 2:16 bro. Kay naman ko ka talakayan diri ba nga maestro diri sa Nurso. Ngayang gikuha ning Usias 2:16 kay na ako na iputot da nga letter G. Ang letter G kuno dia nagpasamot kuno siya nga Jusan kuan ganing letter G is Baal kuno siya bro. Baal nga kini nga lana sa Diyos sa kanaan nga nagkalugan og Ginoo. Laing kahulugan sa maong pulong bana. Basta bro, kanang At sa araw na yon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Baal. Yan ba? yes bro, na ay footnote diri nga letter G. Ay, footnote. Sa maing balita, mayroon? Yes bro, kaning akong maayong balita Biblia bro. Okay, tingnan ko muna ha. Oseas 2:16 footnote. Tingnan ko muna rito ha. 2:16 sa Hebreo siya, o ikaw sa Baal kiningalana sa Diyos sa kanaan, nagkahulugan og Ginoo, laing kahulugan sa maong pulong bana. Ito ba? Oo. Ito ba bro? Sa mayong balita na bro. Yes, may balita bro. Kiningalana sa Diyos sa kanaan, nagkahulugan og Ginoo. Ito? Oo, kana bro. Okay. Ang ibig sabihin ng pangalang Baal ay Panginoon. Pero hindi ito yung iba si Baal. Kung may background lang sana sila kay Baal, iba ito sa Panginoong tinatawag ni Elias. Hindi ba sa Biblia? Wait lang ha. May nga si Diban eh. Kaya nga no, kung natawag Ginoo ba? Galitok. Galitok kuno tag Ginoo bro ba? Bakit tayo naglitok ng Ginoo nga word? Kasi gikan kuno siya sa Baal. Yes, sana mabasa natin yung Josue bro, yung sinasabi niya para maintindihan natin mabuti. Basta tandaan po natin, pag sinabi liturgy sa worship, no? So, ibig sabihin na liturgy po, ang sa Christian kasi, Christian liturgy, baka iba yung sinasabi sa liturgy, no? But yung Christian liturgy ngayong panahon na to, kapatid, ang ibig sabihin ng liturgy natin, yung sinasabi mo doon sa footnotes, di ba? Public worship yun, yes. So, ang tinatanong mo, bakit tinatawag na liturgy? Pero kailangan makuha muna natin ng konteksto nun. Pero yung Catholic Christian natin na liturgy, kasama yon yung baptism, communion, kneeling, singing, so mga readings, yun ang mga liturgy natin, no? Ngayon, titingnan natin diyan, maybe doon sa sinabing footnote yan, may connection yan doon sa tinatawag na Panginoon na pag-worship.
So yun, yung tinatawag na Baal dyan, kaya nga ayoko mag-ano muna dyan, kailangan mabasa muna yung buong konteksto niya, no? Kasi ayan, si Brother Jan doon sabi niya mayroon siyang ano sa Baal, pero 'di ba may Baal na ano na Diyos-Diyosan, no? So ayoko mag-comment doon sa Baal na sinasabi ni Bro Jando nga na pwedeng maging yung yan ay tinatawag yung tunay na Diyos, no? Ayan. So si Bro Junri yata nag-ano na, Bro Junri? Kasi malalim ang ano diyan, yung sinasabi doon sa tekstong yan, no? Pero bibigyan ko kayo ng idea about bakit sinabi liturgy diyan. So ang liturgy kasi, tandaan natin, yung word na liturgy ay pag-worship talaga kay God yon. At pag-worship kay God, maraming paraan. Kasama na yung mga baptism, communion, kneeling, singing, is part ng liturgy yan. May liturgy of the word, liturgy of the Eucharist din, no? Kasama naman yung pagkain ng banal na Eucharistia. Meron din liturgy song, music. So yung mga music nandun na. So yun ang part ng liturgy ng Catholic. Kaya siguro nung narinig yung Baal, akala yung liturgy na sinasabi siguro, abay tungkol sa Diyos-Diyosan, mali na naman yon, maling konteksto yon. Baka yun na sinasabi nung ibang sulpot na sekta. Pero dapat mas malalim yung ano natin dyan. Kailangan makuha muna natin yung mismong konteksto ng buong teksto niya ng talata, bro. Pero bibigyan kita ng idea muli. Ang liturgy natin, no? Ito ay worship kay God, public worship kay God. At it's a combinations of marami siyang combinations na pagbasa ng ebanghelyo, pagbasa ng first reading, liturgy of the word yon. May mga music tayo, liturgy music ang mga yon, no? Nakadepende lahat yan kung ano yung liturgy of the word, kung ano yung ebanghelyo. So nakabase yun kaya yung kanta nakabase doon. And then yung liturgy of the Eucharist, yung banal na communion, iba yung sinasabi dyan sa Old Testament dahil wala pa naman nung na misa nun no? So iba yun, ibang tinutukoy dyan kapatid. Baka sabihin ni pagsambayan sa Diyos-Diyosan na naman. Maling konteksto, una sasabihin ko na. Yung nagsasabi noon, maling konteksto yon na iatang mo sa Catholic Church. Because the liturgy of Catholic Church ay iba. No? Baka sabihin nila pareho yan na liturgy yan ng Baal ng Diyos-Diyosan kapatid. Pero di na kailangan anuhin yan, but I can see yung sinasabi niyo sulpot yon. Yung liturgy kinunik niya dun sa Baal. Alam ko na kagad ka. Yes, alam ko na kagad. Maling konteksto kapatid. Ang liturgy worship for the real God, no? Hindi dun sa kay Baal. So, ang liturgy natin at marami siyang nakalagay kasi nabasa siguro narinig yung liturgy sa Catholic. Maling konteksto kapatid. Yan po kapatid. Kasi yung word Ginoo, baka doon kinuha ba sa kuan nga Baal kasi Diyos din yan kaya lang Diyos-Diyosan. Gets mo? So they call it God, yung Baal, but not the real God, but our God is the real God. Okay? So you can also connect the liturgy from the word liturgy, worship of God, false God. Tama? So pwede mo siyang gamitin yung liturgy as a worship, public worship for God, para sa Diyos. Pwede rin siyang gamitin yung pangalan yan sa Diyos-Diyosan naman. Tama? Kasi yung word na God kasi, hindi lang naman word na God yung true God Mayroon din false God Para mga propeta. May propetan talaga, mayroon naman false prophet. Sa priest, ganun din. May mababasa kang priest, pero may nakalagay sa Old Testament, galit na galit ang Diyos sa priest. Mga pasaway na priest naman yon. So, pag may narinig silang, bakit itong pari dito, mga paring ganito, paring ganon, nagalit ang Diyos. Yes, nakalagay naman, pag binasa mo, pasaway sila. So, ganon din dyan sa konteksto na pinabasa sa'yo. Bakit may liturgy? Bakit may Baal?
Yes. Okay, bro. Pwede, i-connect mo yung pag-worship niya kay Baal, kay sa Diyos, Diyosan. Hindi tunay na Diyos, but our liturgy is a worship in a real God. Yun ang konteksto ng... Kinunik niya sa atin kasi tumatawag tayo ng Ginoo eh. Totoong Ginoo. But meron mga pagano, may Diyos din sila. Right? So, hindi lang naman isang term ang Diyos eh. May Diyos, Diyosan. Yes, may totoong Diyos. Brother Roel. Isang Diyos. Sige bro, bro, Jando. Si ano ba, galing ba yan kay ano? Kay Torres? Hindi bro, ning instructor diri sa Nurso ba, sa universities diri sa Nurso. Nagkasiringanay magunmay niya. Anong relihiyon nung nakausap mo? Masyanik. Ha? Masyanik. Ayun nga, kasamahan nga ni Torres, Misyanik. Hindi. Hindi niya kasamahan bro. Hindi niya kasamahan. Makikita mo ba yung bukas o hindi? Bro? Makikita mo ba yung bukas o hindi? Hindi. Kasi Bukas? kung makikita mo siya muli, tanungin mo siya. Sana nakapatanong ka sana kanina kung ang Ginoo pala ay automatic Baal lang meaning, ano sa inyo si Yahshua? Oo nga bro eh. Ano siya sa inyo? Gabis bang good sila sa Hebreo nga kuan? Yun na nga, kahit sa Hebreo, ano siya? Ano siya sa inyo? Orag wala na sila translation bro, dili ko no ma-translate ang kuan kanang ngalan ni Yeshua ba, dili siya ma-translate. Na-translate nga ni ng mga apostol eh. Yung sinulat yung New Testament in Greek. Huwag nyo sabihin sa akin, Yahshua pa rin ang pangalan nilagay nila doon. Isa naman yung ngalan. Pusara gyud ilang gipanindigan bro, mo gud na ilang kuan. Nako, may tinanong ako kayo, Misyanik garon din. Ba't nyo ginagamit ang pangalang Pedro? Ang pangalang Pablo? Ba't nyo ginagamit ang pangalang Pedro, pangalang Pablo, Bartolome, yung mga iba pangalang apostol? Pagdating kay Kristo, bigla kayo nag-Yahshua. Yan tanong, ano ba ang isulat ba ang Greek New Testament? Ano pangalan ni Yahshua doon? Saan na Yahshua? Asa ebidensya mo na Yahshua? Bigyan mo ko ng Greek manuscript na ang nakalagay doon Yahshua. Walang may bigay eh. Sunod bro, ning papasok to magtanong ako sa kanya. Tanungin mo siya kung sa amin, yung ibig sabihin ng Ginoo, Panginoon. Yung ibig sabihin ng Ginoo, Panginoon. Si Baal, kinikilala naman si Baal na Panginoon ng mga followers niya, di ba? Mayroon nga mga pari ni Baal, di ba, na pinapatay nung panahon ni Elias kasi sabi niya, sige, tawagin niyo si Baal niyo, tawagin niyo, parang contest of gods yun. Tawagin niyo si Baal niyo, battle of gods. Wala namang, yung kanilang katawan, pinagsusukatan nila, Baal, makinig ka. Tapos, si Elias, parang, pakunwari natutulog pa. Magsigaw kayo, baka tulog pa, hindi pa gising. Tapos, ano nangyari? Mayroon bang, nagsalita na, na Baal? Wala. Ang sabihin ni Elias, Panginoon, eto na, ipakita mo ang kapangyarihan mo. Merong apoy na mula sa langit bumaba, nasunog yung handog nasa gitna ng lalagyan ng alay na pinalibutan ng tubig. Lagi bro. Sige bro, itanong ko yan bro. Itanong mo. Pangalawang tanong bro. Kasi sabihin mo sa kanya, prangkahan tayo sa amin ang Panginoon sa Tagalog, sa English Lord, sa Bisaya Ginoo. Ngayon kung sabihin niyo Ginoo Baal, ano si Yahshua sa inyo? Kasi kapag sinabing Diyos, iba rin ang Diyos. Baka sabihin nila yung Diyos, galing naman yung kay Sos. Ano siya sa inyo? Lord. Anong Bisaya ng Lord? Pagkisagot nga. Ganun ba? Singilin mo ng mabuti. Ako pakaharap nun. Ako, iipiting ko yan. Wala, di ko sila mukha bro. Lord, Jesus, di ko sila mukha na bro. Ano nga sa kanila? Tao lang. Ganun, tao lang. Naku. Yuswa, ano sa ilaha ng Yuswa sa ilaha? Tao lang si Yahshua, ganun.
Kung hindi siya Ginoo, tao lang siya, ganun. Iwan ko sa kanila, bro. Mas maganda, sana doon pa lang inipit mo na. Matagal kami nagsiringan dito sa ako. Nako, ako pakaharap no, singilin ko talaga yan, hindi ko yan bibitawan. Pag nilipit niya ng ibang issue, hahabulin ko. Bro Jando, basahin nga natin yung unang hari, chapter 18, verse 26 to 29, na nananalangin sila kay Baal, pero false god yun. Paulit-ulit din yun. Ano yan, bro? Unang hari. Unang hari, chapter 18. 18 verse 26 to 29, Tagalog. 26 to 29. Ito sabi sa 26 to 29. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami! Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo! Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya nasa palikuran. O nasa palikuran daw. Natatawan na naman, nasa palikuran. Nasa CR. O nasa CR. O kaya, o baka naman may pinuntahan lang. Pinuntahan lang. O baka... Yung Diyos nila may pinuntahan. O baka natutulog. Kaya kailangan gisingin. Gisingin nyo, gisingin nyo. Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo. Ay, ang sakit nun. No? Yayay yun, yayay. At punyal, ay naku, ang yayay talaga. Tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Tamo, nagmukhang tanga. Patuloy silang nagsisigawan at nagungulan hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit wala pa ring tinig o anumang sumagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng... Agad dun lang, bro. Yun yung Baal na sinasabi, hindi tunay na Diyos. Pero tumatawag sila doon bilang Panginoon nila, ha? So iba yung Panginoon natin. Malinaw, ayan yung talata. Pagpapatunay, walang lumitaw na Baal. Why? Kasi false God. Okay? Palitaw nila ba kay tawag mo tag Ginoo ilan nagikuan nga Baal. Yes, akala ang Diyos kasi ang alam nilang Diyos, ang alam na kasi nilang Diyos, agad pag sinabing Diyos, Panginoon, yung Diyos na natin yon, katulad daw ni Baal. Maling konteksto, maling interpretation. Parang yung sinabing, wag kang gagawa ng larawan, wag kang gagawa ng ganito, ganon din ang interpretation nila. No, so lahat ng larawan na hindi na gumawa, pero larawan ni Eli, larawan ni Daniel pwede. Pero larawan ni Jesus bawal. See, paling konteksto, bro. So wag mo intindihin 'yun. Ayan yan talata, iano mo sa kanila 'yan. Ilaban mo 'yan. Hindi yan totoong Diyos, hindi namin Diyos 'yan. Baal, ayan nga oh. Hindi nga tumugon, hindi namin Diyos 'yan. Hindi naman tayo tumatawag nga Baal. Exactly. So, mali ka agad. Yung Diyos namin, isa lang. Sinasabihan ko sa Apostles of Creed, I believe in one God. Yun bro, tama. Oo. Okay? Kalawang tanong bro. Kalawa. Bro, ngayon, naman may Christmas party sa among company ba? Sa company na natulog Friday. Na may karne. Nakaamot na og 880 na. So anong party na gunay mga karne. May karne. Uli kay na lang jud kag di na lang kamo moamot na kay Aboy ni question, pag karne ni question. Di na lang jud kamo pero gi-required magud mi mo appeal. Mandatory ba nga mo join me. Tapos natol man og Friday. Kumukaon ka na bro, nakasala ta bro.
Meron niyang karne. Ang daming barbecue niyan, bro. Bukas yung party namin, bro. Tapos Friday. Sa company namin ba nga? So, anong tanong mo ngayon? Pwede ka ba kumain o hindi? Pwede bang kumain dyan or Christmas party naman, no? Sa Christmas party, well, wala yata nakalagay sa catechism during Christmas party you can eat meat. So, Code of Canon Law kasi talaga natin 1249 to 51, all Fridays talaga, no? Wala namang sinabing excluded yung Christmas party, pero ang pwede yan, halimbawa solemnity, no? Yung solemnity dati Immaculate Conception ang pumatak ng Friday, pwede yun, kumain na ng karne. Pero pagka Christmas party, wala tayong nakalagay na pag Christmas party, pwedeng magkarne. Ngayon, pwede kang umaten kung talagang kung talagang devoted Catholic ka at talagang matindi yung pananampalataya mo sa Diyos at sa simbahan natin, sa turo niya, pwede ka naman umaten eh. Wag mo pahalata, wag ka lang kakain ng karne doon, bro. Pwede naman. So, wala nang problema yung pakikipag-party natin. Pero kung kaya, wag na lang magkarne rin nakaka-high blood din yun. Nakakasakit din yun. Total Friday lang naman. So, you can eat meat naman sa mga ibang party na lang na hindi Friday. May nagtanong na yan dati. Sino ba brother yun? Madalas din magtanong dito. Ay, hindi na lang ako pupunta. Sabi niya, hindi ko naman sinabi hindi ka pumunta dahil ang Christmas party para kay Lord din yan. Pero yung pagkain kasi ng karne lang ang magiging problema mo dyan, hindi na problema yun eh. Ako kahit saan pwede ako pumunta, although hindi ako kakain ng karne. Wala nang problema yun eh. No? So nasa disiplina mo na lang yun, kapatid. Okay bro. May tatlong tanong bro. Nag-service magud mi sa kuan bro ning nami giserbisan nga usa ka pari ba nga namatay dati exorcist daw siya dati. Tapos nung pumunta kami doon may napusis bro ba may napusis nga katulong nila. Tapos nagpanik na yung mga nandun sa bahay kasi paaning ibang sikta siya bro ba, ibang sikta yung mid nila, yung katulong. Yung pari na giserbisan namin based sa history sa kanya is dating exorcist priest. Tapos nag-stop. Tanong ko bro, may retaliation ba yun bro nga napunta doon sa kuan sa kanilang katulong? Ano yung tanong bro? Pagka yung tanong nga, ano yung tanong? Bro, nag-service mi sa usa ka pari ba nga namatay ba niya. Based sa iyang history sa iyang pagkapari is usa daw siya ka exorcist priest. Tapos niundang siya ba ning nag-stop siya. Then yung pagdating namin doon napusis yung kanilang katulong. Ang kanilang katulong is ibang sikta. Ibang sikta ba? Tapos tanong ko bro, may retaliation ba yun bro nga cause ba yun sa pag-stop niya nga dati exorcist siya tapos nag-stop siya? Ay hindi. Baka merong reason behind yung yung katulong na nasapian siya. Okay bro. Tapos yung nag-assist doon sa napusis bro is kasamahan namin deliverance team ni Father Alvin, yung isa ni Father Ronnie Ablong.
Pero walang exorcist priest bro ang nagkuan, assist sila lang dalawa ba yung tapos yung pamilya, yung family. Ang gano'n yun, deliverance ministry tawag doon. May authority naman sila bro, di ba? Ha? May authority naman sila Oo, pare sa yun eh. hindi deliverance team ba? Deliverance ministry ba? Ay, hindi sila pare. Hindi. Authorized ba by bishop? Kuan bro, assistant sila sa mga kuan bro ba ni exorcist priest. Ay, hindi. Kailangan talaga malaman natin kung talaga bang may authority ni bishop yan. Okay bro. Sige bro. Maraming salamat bro. Thank you. Okay, thank you sa iyo. Salamat sa iyo, brother, Robert Sabanal. Okay, so sa pagkakataon naman ito, ang tatalakayin ko naman, yun namang katanungan ni Ruel Sabanal, kung saan may kinalaman ito doon sa footnote ng Hosea 2:16 na sabi dito kasi Baal. Yung term Baal, sabi ito sa sa verse is og niadto unyang adlaw mo sangpit siya kanako sa pag-ingon, ako ang bana og dili na siya mutawag kanako og akong Baal. Ang naunawaan ko dito sa talatang ito is yung mga Israelita kasi dito, yung yung ito ay related sa 2:11 Oseas 2:11, yung yung mga dati na hindi niya kinikilala na kanyang alagad, kinikilala niya kanyang alagad. Ating basahin to sa sa Hosea 2:13. Hosea 2:13 sabi dito, yan. 2:13 sabi, paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Baal. Nagsunog siya ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Nagsuot din siya ng mga singsing at alahas. Pagkatapos ay humabol sa kanyang mga mangingibig at ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh. Ito po ay isa po itong symbolical na ang mga Israelita ay sumasamba na sa ibang Diyos. Kaya ang kanilang tawag kayon sa Panginoon ay aking Baal. Nakalimutan nila na iba yung Panginoon, iba si Baal. Kaya ang footnote dito, kiningalan na sa Diyos yung Baal, sa Diyos sa Kanaan, nangangahulugan na Panginoon. Isang kahulugan sa laing kahulugan sa maong pulong bana. So ibig sabihin yung asawa rito, bana is husband. Yung husband dito dapat sana ang Panginoon, pero ang kanilang ginawang husband si Baal. At si Baal ay Panginoon ng mga taga-Kanaan. So hindi ibig sabihin na kapag binanggit mo yung term Panginoon, si Baal na ang sinasamba mo. Mali yun. Kasi ayon naman sa Biblia, si Kristo ay ginawang Panginoon ng Diyos. So hindi ibig sabihin na ginawa siya Panginoon, ginawa siyang Baal. Yon ang naturang sagot sa tanong ni Ruel Sabanal.